Kumusta mga kaibigan? Ngayon, mayroon akong nakakakilabot na kwento na siguradong magpapatayo ng balahibo nyo. Isipin nyo na lang, nakatira sa isang maingay na lungsod tulad ng London, napapaligiran ng tao, pero nag-iisa. Ito ang kwento ng isang babae na natagpuan ng kalansay pagkatapos ng 3 taon mula nang siya ay pumanaw, nakaupo sa kanyang sofa habang naka-on pa rin ang TV. Balikan natin ang nakaraan. Ang ating kwento ay nagsisimula kay Joyce Carol Vincent. Dati siyang masiglang babae, puno ng buhay at minamahal ng mga nakakakilala sa kanya. Ngunit nagkaroon ng madilim na pagliko ang buhay ni Joyce. Naging mas at mas mapag-isa siya at tuluyan na siyang nawala sa radar ng lahat. Lumipat tayo sa taong 2003. Lumipat si Joyce sa isang bedsit sa Wood Green, North London. Maliit na lugar lang ito, pero kanya ito. Hindi alam ng kanyang mga kapitbahay na ito na pala ang magiging huling hantungan niya. Pinutol ni Joyce ang ugnayan sa kanyang pamilya at nawala ng kontak ang kanyang mga kaibigan. Habang buwan ay naging taon, nakalimutan siya ng mundo sa labas. Dito na nagiging nakakatakot ang mga pangyayari. Noong Enero 2006, 3 taon matapos siyang huling makita ng sinuman, natuklasan ang labi ni Joyce ng mga opisyal na dumating para bawiin ang kanyang flat dahil sa hindi nabayarang upa. Ang nakita nila ay isang horror scene, ang kanyang nabubulok na katawan, naging kalansay na ay nakaupo sa kanyang sofa. Naka-on pa rin ang TV, nagpapalabas ng mga palabas na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa silid. Isipin nyo, isang maingay na lungsod sa labas, at sa loob, ang katawan ng isang babae na bubulok sa loob ng 3 taon nang walang nakakapansin. Paano ito nangyari? Hindi napansin ng mga kapitbahay dahil ang upa at mga bayarin ni Joyce ay automatikong nababayaran sa pamamagitan ng kanyang bank account na mayroong steady flow ng pera mula sa iba't ibang sources. Nagtambak ang kanyang mga sulat pero walang nag-isip na silipin siya. Nakakalungkot na paala ito kung paano maaring malukob ng pag-iisa ang isang tao, lalo na sa isang malaking lungsod kung saan nabala ang lahat sa kanilang sariling buhay. Ang kwento ni Joyce ay nag-iiwan ng maraming katanungan. Paano siya namatay? Natural na dahilan ba? O may masamang nangyari? Sa kasamaang palad, dahil sa advanced state of decomposition, imposibleng matukoy ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero hindi lang sa mga tanong nagtatapos ang kanyang kwento. Nagsisilbi rin itong matinding mensahe tungkol sa kahalagahan ng koneksyon sa ibang tao. Si Joyce ay isang tao na may mga pangarap, buhay at kwento. Ngunit, nadulas siya sa mga bitak ng lipunan, hindi napansin at nag-iisa. Napaisip ka, di ba? Ilan kaya sa mga tao sa paligid natin ang tahimik na nahihirapan, nakatago sa likod ng mga saradong pinto? Kaya, sa susunod na abala ka sa ingay at gulo ng buhay, maglaan ng sandali para tingnan ang mga tao sa paligid mo. Ang kwento ni Joyce ay isang nakakapanindig balahibong paalala sa kung ano ang maaring mangyari kapag masyado tayong nag-iisa. Salamat sa pakikinig. At sana'y tumatak sa inyo ang kwentong ito tulad ng pagkatak nito sa akin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment sa ibaba. Manatiling mausisa at mag-ingat. Hanggang sa muli.